Lucas chapter 10 verses 25 to 37. Isang dalubhasa sa kautosang Hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautosan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, sabi ni Jesus. Tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiyahiya, ang tanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus. May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang tao nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Heto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbabalik." At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng abogado. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, sige, ganoon din ang iyong gawin. Mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating sa bilang ko pang 97th episode ng ating pagsambahay. Alam nyo po, mahigit 2 taon na tayong gumagawa nito, ang ating virtual worship. At nagpapasalamat ako na nagpapatuloy pa rin tayo dahil po sa biyaya ng Diyos. Nais ko pong batiin ang aking mga kapatid dyan sa First Peacemakers Church of Cainta. Kasama na ang mga churches sa Missionary Outreach of the Philippines. At siyempre, hindi rin po natin kakaligtaan yung mga patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang ito. Malugod po akong nagwe-welcome sa inyong lahat. At sa umagang ito o sa araw na ito, tayo po muling magbabalik tanaw series. Ibig sabihin po ito yung mga messages na nadinig na natin sa nakaraan. At nagpalakas sa atin sa nakaraan, kaya atin pong ginugunita. Ito po yung purpose ng ating pagsambahay series. At alam niyo po, ang mensahe natin ngayong umaga ay hinango pa sa 2016. Opo. Ito po ipinahayag ng Sunday evening worship natin. At ang title po niya ay Loving Your Neighbor. At sana po kayong lahat ay mapagpala dito sa mensaheng ito sa paggugunita ng ating nakaraan. Bago ko po ibigay para sa mensahe, tayo po muna ay dumako sa ating pambungad na panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo sa amin. Napakabait mo, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw. Salamat sa dakilang katapatan. Salamat po, Ama, sa kagalingan, sa proteksyon, sa pagiging Jehovah Jireh mo sa amin, Panginoon. Lalong-lalo na itong mga nakaraang buwan, Ama, na kami ay hindi nakapag face-to-face gathering. Pero nagpapasalamat po kami, Panginoon, kasi sinusustain mo kami ng iyong banal na espiritu at ng iyong biyaya.
Dalangin namin, Ama, na sa pakikinig ng mensahe ngayong umaga, ay bubuksan mo mga isipan namin at ang aming puso sa muling paggunita ng mga mensahe nagpalakas sa amin. At dalangin namin, Panginoon, magkaroon ng panibagong rema sa amin sa araw na ito. Salamat po, O Diyos, at ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at Amen. More popularly known as the Good Samaritan o mabuting Samaritano. Siguro, ang pinakatanyag ng kwento ni Kristo Jesus sa Biblia, yung talinhaga talaga ng mabuting Samaritano. Ano to ito, tinatapatan lang ito na isang story pa o talinhaga pa na yung The Prodigal Son, ang libughang anak. Kung sa lahat ng mga talinhaga, sa lahat ng mga parables of Jesus Christ, itong dalawa ang pinakapopular. Alam nito na ang karamihan ng lahat ng mga tao, pati mga di mananampalataya, pati ibang reliyon, alam yung kwentong ito. At kadalasan, this is being cited sa mga kwento para magbigay ng mga ilustrasyon. Ngayon nga pag sinabing Good Samaritan, ano na ito ito parang part na ng English language be a good Samaritan to him. No, talagang natanggap na yung mga itong mga na ito. Siguro dahil po sa pagkapopular nito, nangyayari kahit tayong mga anak ng Diyos, minsan pag nadaanan natin sa Biblia, dinalagpasan na lang natin. Kasi pamilya naman tayo sa lahat ng nangyari dito. Kaya lang naniniwala ako na yung salita ng Diyos ay parating sariwa yan. Lalong-lalo na sa isang pusong nais makinig sa kapahayagan ng Panginoon. Yung kanyang salita through all generations, lahat yan, no? Hanggang bumalik si Kristo Jesus, patuloy yan na mamumusak. And it will continue to deal with every circumstance and every situation we are in. Ito yung salita ng Diyos na ito. Kaya kung babasahin mo yung istorya, tapos hihingi ka sa Panginoon ng insight, magbibigay pa ng Espiritu Kasi hindi mo pa talaga nauhukay ito sa kanyang sa kanyang kalaliman. Di ba? Pag nabuhay kayo, dito nasa ilalim. So if you continue to dig in, precious thoughts, mga mahalagang katuruan ng Diyos ang ibibigay sa iyo. Kaya ngayong gabi, yung nais ko pong gawin sa inyo ngayon, magbigay ng panibagong rema sa talinhagang ito. Sa tulong ng Banal na Espiritu o yung kanyang kapahayagan sa akin, ito po sana magawa ko ngayong gabi. This is the purpose of what I'm going to do. Pero as a background, gusto ko muna magbigay ng background sa inyo. Para lalo natin maintindihan, kailangan malaman natin kung ano yung Samaritana sa isang Hudyo, o ano yung Samaritan sa isang Jew. Nagumpisa ang conflict dito centuries ago, nung sinakop ng Assyria yung Northern Kingdom, yung Israel. Ang natira dito yung Southern Kingdom, Yehuda, na nandoon yung lineage ni David. Itong Northern Kingdom na ito, nung nasakop ng Assyria, yung mga Jews doon, yung mga Hudyo doon, nag-intermarry sila doon sa mga sumakop sa kanila. Kaya, anong nangyari? Yung mga offspring nito, mga hindi purong dugok na mga Hudyo ito. Talaga mga half-breed sila. Nagstay sila sa Samaria, kaya tinawag silang mga Samaritan. Okay na sana yon, kaya lang ang nangyari po dito nung bumalik yung bansa ng Israel sa kanilang bayan para itayo yung templo, itong mga Samaritanong ito yung mga kanilang
nakaaway. Ito yung nagpahirap sa kanila. Talagang kung ano-anong chismis pa pinalabas para huwag nilang maitayo yung templo. Nung tinitingnan ko yung history nito, ginagawa pa nga ng mga Samaritans doon kumukuha ng dugo ng baboy, pig's blood. Pagkatapos ibubuhos nila ito doon sa ginagawang altar ng templo, at sa buong templo. Desecration ito Kasi marumi yung dugo ng baboy sa kanila sa kanila, talagang matindi ito, kasuklam-suklam. Kaya nasisira yung construction. Lilinisin muna nila yung templo na ito para may tayo ulit. Kaya talagang matinding pagpapahirap. Maski na nung tinatayo na yung walls of Jerusalem, nung sa panahon ni Nehemiah, ito rin mga Samaritano to nagbigay ng problema sa kanila. Talagang ang nangyayari dun nakabantay sila habang tinatayo yung walls of Jerusalem. Kaya galit na galit ang mga Diyo dito, nagkaroon kayo ng rape. Kaya noon, hindi pwede makaapak ang isang Samaritano dito sa lupa ng Israel, kahit sa bahay. Galit na galit sila. At nagkaroon ng alitan itong dalawa na to. So, dito sa kwento natin, makikita mo nakakagulat kasi ang ginamit ni Kristo Jesus, ang naging unlikely hero yung Samaritano o hindi yung mga Hudyo But, kaya nga ang title natin yun, Loving Your Neighbor. Pero babasahin ulit yung binasa ni RB kanina. Kahit nagulat siya, binasa niya pa rin. Thank you, RB. Sabi dito, may eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Talagang tinetest siya. Guro, Anya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ba nakasulat sa kasulatan? Ano ang nabasa mo? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Alam mo, perfect ang sagot niya dito Kasi, yung mga iba, pwede, sumunod ka sa batas ni Moises. Hindi Tama yung sinagot niya Maski si Kristo, sinabi niya, the two greatest commandments, ito lang ang kailangan mong gawin So, perfect ang sagot niya. Kaya sabi ni Kristo Jesus, tama ang tugon mo. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Parang sinabi ni Kristo, alam mo naman pala O, di gawin mo ngayon, medyo napahiya itong iskriba na to. Kasi mga iskriba, mga lawyers ito Mga theologians ito na alam yung salita ng Diyos. Kaya sinabi niya, Panginoon, sino ba yung aking Sino ba yung aking kapwa? Who is my neighbor? And then comes the story of the Good Samaritan. Hindi sinagot itong yung question ni Kristo Jesus Talagang kwento niya muna ito. Isang talinhaga na nagbibigay ng katotohanan. Kaya nakita natin dito, nung binabasa natin, merong isang Hudyo. Bakit alam ko na Hudyo ito? Kasi traveling from Jerusalem to Jericho So talagang it's a Jew. Naglalakbay sa patungo doon, merong mga mga magnanakaw at mga tulisan. Na talagang binubog siya. Inakaw lahat ng kanyang mga belongings. At iniwan siyang half dead. Nung dumating doon, yung unang-una, yung sacerdote, nakita niya yung kapaudo niya, tumabi siya. Nagpunta siya sa isang dati, inigutan niya. Tapos, ang susunod dito, yung isang Levita. Nung nakita niya, tumabi din siya. Hindi niya tinulungan. Parang, sasabihin natin, antigas, parang alupit naman nila. Bakit nila hindi tinulungan ito? Kasi alam nyo, sa kanila, yung religion nila, hindi pwedeng kumawa ka ng patay kasi marurumihan ka. Siguro yung priest, patungo na doon, o yung sacerdote, patungo na doon sa temple worship, na pagka hinawakan niya ito, tinulungan niya, ang mangyayari inconvenient masyado sa kanya kasi kailangan duman ulit siya sa purification process para malinis siya. Para siya makapag-serve sa templo. Ganun din, yung Levita na ito. So talagang
talagang hindi nila ginawa. Kaya lang, may dumating na isang Samaritano. Nung nakita ng Samaritano doon, umpisa ko, sabi sa 33, ngunit may isang Samaritano naglalakbay na naparaan roon, nakita niya na ang hinarang at siya'y nahabag. He had compassion. Nahabag siya. Ito yung pagkakaiba ng habag at ng awalan, na simple na pity. No? Although yung ginamit ng King James Version yung salitang pity, pero ibig sabihin talaga nun, compassion, yung habag. Nahabag siya. Ano pagkakaiba? Nung nahabag siya, meron siyang ginawa. Sabi dito, lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka sinakay ang tao sa kanyang sasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Yung 1 denaryo, sweldo ng isang tao yun sa isang araw. No? 2 denaryo. Mukha siya ng 2 denaryo. Pagkatapos doon, binigay niya ito sa innkeeper. Tapos sinabi niya, alagaan mo siya. Alagaan mo. Pagkatapos ng alagaan ito, sabi niya, pagka may kulang pa, babalik ako, may kulang pa, babayaran ko. So, nakita niyo he acted on his compassion. This is ito gusto kong malinawan tayo Kasi God had compassion on us. Kaya kumilos ang Panginoon Yung compassion kasi, o yung habag, hindi sapat na nasasaktan ka, nakikita mo na gano'n ang kalagayan niya, tapos okay na. Hindi gano'n Yung habag, nakita niya, nasasaktan siya, nakita niya na yung kalagayan niya talagang masaklap na, kikilos yun para maibsan o matulungan. This is what compassion means. Kaya nga, dun sa si Mateo, at yung mga dun sa Gospels, pagkita mo si Kristo Jesus, and when Jesus saw the crowd, He has compassion on them. Kasi pagka ikaw may habag, kikilos ka, hindi pwede yan. At yung habag na ito, nanggagaling ito sa pag-ibig. Nanggagaling ito sa pag-ibig. Sinabi ng na tinanong ni Kristo Jesus yung eskriba, di ba? Ano ba ang Ano ba sinabi sa kautusan? Mahalin mo ang Diyos, pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. I want to center on mahalin mo ang iyong kapwa. Loving your neighbor. Ano ba ang nilalaman nito? Ayon dito sa kwento na ating nabasa ang kwento ni Jesus. I believe there are 4 things na nilalaman ng totoong pag-ibig sa kapwa. Yung una-una, real love shines. Nakikita ito. It is visible. It has skin on it. Skin. Pag sabi skin, ito buhay. Nadarama ito. No, ito talaga na-express. At yung tumatanggap, nararamdaman niya. Kaya sabi ko skin buhay. Talagang nahahawakan. Hindi lamang isang bagay na mahal mo isang tao na to, pero hindi niya naman alam, hindi niya nararamdaman. Walang kapahayagan. Kaya real love shine, dito nag-shine yung pag-ibig ng Samaritano. Bakit Samaritano ginamit ni Kristo Jesus? Kasi most unlikely kaaway niya to Kaaway ng mga Hudyo ito. Meron silang conflict. And yet, tingnan mo yung pinaka-least na alam mo magiging hero dito, ay yung naging bayani Kaya yung pinapakinggan nito ng iskriba, palagay ko yan tinatamaan siya ng gusto Talagang, ang kumilos mismo, yung kaaway nila. Para i-illustrate ito ni Kristo Jesus kasi mamaya may mga lessons pa dito makikita natin. Para talagang tumulong. So talagang, it has skin on it. It is visible, nakikita, nagliliwanag ito It shines. When you love someone, it will shine in you. And the one you love will feel it, will see it, will receive it. Talaga, totoo yan. Talagang alam niya ito.
Nalilingkod ito eh. Dalawa ang pwedeng reaction kasi eh. No, nakita mo, dalawang reaction nakita mo dito. Yung una, caution. Yung pangalawa, involvement. Yung yung minsan kasi, nag-iingat ka masyado, sa sobrang pag-iingat, nakakalimutan mo na mayroong mas mahalaga pa sa ilang bagay. Katulad yung sacerdote at sa Levita. Iniingatan nila yung kanilang kanilisan. Pero meron naghihirap dito eh. They're only concerned about themselves. Sarili lamang nila. Kasi pagka sila tumulong, alam mo mangyayari dito? Inconvenience lang naman eh. Maaabala lang sila. Kasi pwede naman nila i-purify uli yung sarili nila eh. Pwede naman eh, pagpapatutin sa templo eh. Kaya lang medyo tatagal yung proseso. Matatagalan pa. Tsaka malaking abala ito, natutulungan ko pa. Kung namatay siya, talagang, hindi pa pwede. Lalo pag may dugo, hindi ko pwede umawak eh. So, ito yung panila. Ito yung naglaban dito eh. Caution versus involvement. Medyo sobrang pag-iingat. Sobrang cautious. Hindi na nakakilos yung pag-ibig. Yung pangalawa, caution versus compassion pala. Yung pangalawa, indifference versus involvement. Indifference yung yung ibig sabihin yung, okay lang, yung babaliw. Nakita mo, yung indifference yung, kakaawa naman yun. O sige. Masalalagpasan mo lang. Yung dead man yun. Indifference is dead man. Yung dead man yung walang lang. Kahit na naramdaman mo na, lalagpasan mo lang. So, ito yung dalawang character na naglaban dito eh. Indifference versus involvement. Yung dalawa, indifference eh. Sige. Pero, yung Samaritano, kumilos siya. Talagang makikita mo yung pagkilos siya, he's serving eh. Kasi tignan mo, pagkatapos niyang nilinis yung mga wounds, nilinis yung mga wounds nito, sinakay niya pa sa asno niya. So, ibig sabihin, siya yung naglakad para lang makarating sila sa destination. Naglakad siya. Nag-sacrifice siya dito. Which comes to my third point. Real love hurts. Yun, no? Real love hurts. Or gets hurt. Pagka, ikaw talaga, nagbabalas ang pag-ibig mo, talagang may chance na ma-hurt ka. Yung unang-una dito, na binabagit ko dito, dahil it entails sacrifice. There's sacrifice involved. Talagang tsaka merong inconvenience involved dito. It means also getting out of your way para lang to touch someone else with your love. Talaga, nakaka-hurt ito. Kasi lalong-lalo na lalo na yung object ng love mo dead ba lang? Wala namang So, di walang pasasalamat. Ganun talaga eh. Pero ito ginagawa mo to eh. Ito yung tunay na mag-intel eh. No? Yung labi ganito talaga yan. Tingnan mo anong unang ginawa niya? Bakit intense? Bakit it hurts? Yung hinugasan niya yung wounds. Anong ginamit niya? Wine tsaka oil. Mahal yung wine tsaka oil noon. Mahal ito eh. So talagang nag-expend siya ng dito. Bumasto siya dito. Tapos binalot niya. Not only that, sinakay niya sa aso niya, tapos pagdating doon sa pagtutungan nila, sabi dito, yung sa panuluyan, pagdating doon, nagbigay pa siya ng 2 denaryo. Nag-release pa. This is over and above. Kasi nga, paano naman magagawa yun ng tao? Wala naman, inakaw na nga lahat eh. Pero mo, tapos, nabigay siya ng 2 denaryo. And not only that, sabi niya, sige, pag may kulang pa, alagaan mo siya, pag may kulang pa,
pagbalik ko, babayaran mo. This is sacrifice. Sobra-sobra ito eh. Kasi, alam niya yung tao ito, hindi makakatulong sa kanya eh. The hardest thing talaga, alam mo, na mag-extend ng help, mag-extend ng love, yung mga tao hindi reciprocate, no? Hindi nila may babalik yung ginawa mo. That's a difficult thing. Yung iba nga, wala pang quote-unquote, utang ng loob eh. Nahilig natin gamitin yan. Utang ng loob. Wala pa. Pinapakita dito ni Kristo Jesus kung paano, kung anong ibig sabihin ng loving your neighbor. Loving your neighbor. Yung pagka meron kang inibig talagang ganito mangyayari. Ito yung part ng ginagawa mo eh. Talagang going out of the way. Kaya talagang real love hurts. Alam niyo yung walang ginagawa ko to, gusto ko sanang gawin instead of real love, true love eh. True love hurts. No? Kasi kaya masyadong may romantic overtones eh. But either way, as you love someone, ganito talaga yun. Talagang may effort kang ginagawa and sometimes your effort is not rewarded by the person. And so it hurts. Kaya lang dahil mahal mo talaga, hindi mo siguro nararamdaman yung hurt na ito. Which comes to my fourth point. Kung bakit ganon? Kasi real love satisfies. It is fulfilling, it is rewarding, it heals. It heals. Talagang dalawa ang reward sa nangyari dito. Dalawang na-satisfy dito eh. Unang-una yung Samaritano. Of all people. Hindi ko lang alam kung ano ang nagiging reaction niya na yung tumulong sa kanya, kaaway niya, kinasusuklaman niya. Ano kaya nangyari doon? Wala na kunento kung nangyari. Ini-imagine ko, ano yung naging pakiramdam ng Hudyo na to? How did he react? Siguro payanos ko ito eh. Lalong-lalo siguro, malalaman niya yung kapwa Hudyo, yung kanyang kadugo, hindi siya tinulungan. Tapos yung tumulong pa yung kaaway niya, na kinasusuklaman niya. Ano ba kayo talagang inconceivable. Ang hirap talaga eh. Pero sa isang umiibig, ano po? Bakit nasa-satisfy? Kasi sa kanya, yung magawa niya lang yung effort, enough na yun eh. Kaya lang may pangako pa rin ng Diyos. Sabi sa Proverbs 11:25, he who refreshes others will himself be refreshed. Na pagka ikaw nagbigay ng kaginhawaan sa iba, tatanggap ka rin ng kaginhawaan. I believe, yung unang-unang level of kaginhawaan yon, nung may nagawa ka. Tapos bumalik yung feeling na I've done something right. Ayun yung una. May nagawa kong maganda. Pero siyempre, promise ng Lord, babalik pa yun. No? 100-fold. Sabi rin sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yung Good Samaritan na to, sa patuloy niyang ginagawa ito, palagay ko, way of life din na eh. In the future, marireward siya dito eh. Mag-harvest siya. At minsan yung harvest na to, darating sa mga times na you least expect it. And it will just come. Babalik talaga. Tama yung prinsipyo ng Lord. What you sow, you will reap. Nag-sow siya ng compassion, He will reap compassion. I-recap natin yung story ulit. Tingnan natin yung story. Kaya para recap lang. Simple lang. Sa conversation ng lawyer at si Kristo Jesus. Sabi ng lawyer, teacher, what shall I do to inherit eternal life? Anong gagawin ko? Sabi ni Kristo Jesus, ano ba nakasulat? Ano ba pagkabasa mo dito? Sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and love your neighbor as yourself.
Sabi ni Kristo Jesus, tama ang sagot mo, gawin mo ito. So, medyo napahiya siya, sabi niya ngayon, who is my neighbor? Gusto talaga huliin si Kristo Jesus eh. Sino ba yung neighbor ko? Pagkatapos yun, kwento ni Kristo Jesus yung Good Samaritan. And then tinanong siya. Sabi niya, sino ba sa tatlong ito ang naging kapwa niya? Sabi ng lawyer, the one who showed them mercy. Go and do likewise. Tingnan mo doon ko gustong ibigay yung point. Yung tanong ng lawyer, Panginoon, sino yung, sabihin mo sa akin, sino ba yung kapwa ko? Ang sabi naman ni Kristo Jesus, sasabihin ko sa iyo kung paano maging makipagkapwa. You know, parang tinitignan ko ito, parang mahilig din kasi ako sa mga Asian movies, sa mga kumpu-kumpu, ng mga samurai, Yung parang yung sa, parang The Last Samurai, di ba? Karap ni Tom Cruise yung emperor. Tapos nung namatay na kasi yung pinaka-leader Sabi ni emperor sa kanya, tell me how he died. Sabi ni Tom Cruise, I will tell you how he lived. Repeat, parang ganito, tell me who is my neighbor. I will tell you how to become a neighbor. How it is to be a neighbor. Pero ganun, So, ang sinabi, anong nangyari dito, inaarap niya kung sino yung neighbor niya para matulungan niya. Sabi niya, hindi yan you're asking the wrong question Ang tanong ko, ang tinatanong mo dapat, paano ba makipagkapwa? How to be a neighbor. Pinapalabas si Kristo Jesus na lahat ng tao na nangangailangan na ikaw meron kang lakas para maibsan ang kanilang pangangailangan, neighbor mo yun. Neighbor mo yun. Kanina, kwento ko, madaling maging neighbor Pagka madaling tumunod sa isang tao na kaibigan mo, mahal mo sa buhay, kapatid sa Panginoon, kaibigan, ito na yan pero paano pagka yung mga tao ito hindi ka tanggap-tanggap? How can you be a neighbor to them? Hindi ka tanggap-tanggap Sabi ko pa kanina ng umaga, hindi ka mahal-mahal. I don't know if there's such a word. Paano hindi ka tanggap-tanggap? Paano pagkakaaway mo to? Yan walang exception na binigay si Kristo Jesus. Kaya ginamit niya yung Samaritano Kasi ito yung extreme na ikaw, bilang anak ng Diyos, pag mahal na mahal mo ang iyong Ama sa langit, lahat ng mga mahal niya, mamahalin mo rin. Mahal ng Panginoon ng sanlibutan. Mahal niya yung mahal niya yung lahat ng tao na kanyang nilikha. Kaya mamahalin mo rin sila. Kaya binigay niya yung example na ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ikaw naman, hindi ka naman katanggap-tanggap sa Diyos Katanggap-tanggap ka ba? Hindi. Actually, nakasulat sa banal na kasulatan na tayo kaaway ng Diyos noon. While we're yet sinners. Sinabi sa banal na kasulatan, Christ died for us. Kaaway ka ng Diyos You do not deserve God's mercy, pero binigay niya pa din. Natanggap natin lahat. At dahil natanggap natin lahat, natanggap din natin ang biyaya niya ng kaligtasan. Hindi lamang yon, natanggap natin yung pagiging anak ng Diyos na hindi naman dapat natin tanggapin. So dito yung lawyer, talaga napahiya na ito Wala na siyang maitugod dito. Kahit ako ng doktor philosophy, doktor ba theology pa siya, wala na Kasi pinakita ni Kristo Jesus, huwag mo tanungin kung sino yung neighbor mo. Naging neighbor ka ba sa iba? Ay, mas mahalagang katanungan. Kaya ngayong gabi yung 4 points na diniscuss natin, talks about what it means to be a neighbor. Pero ang tanong ko ngayon, have you been a neighbor to someone in need lately? Ikaw ba nakita ba yung
yung pakikipagkapwa mo sa isang nilalang na kailangan ng pag-ibig mo. Minsan nakala natin tulong lang agad ito eh. Ang first dito napanalangin mo ba siya? Did you pray for that person? Did you first order siya? And sometimes, God commands us to be an answer to our prayer. Nangyari sa akin yan. Gagamitin ko mababaw na ilustrasyon ha. Mababaw na. Meron isang need ang isang kapatid. So pinag-pray ko. Lord, ikaw makapagyari ang Diyos. Lord, ikaw ang Jehovah Jireh. Ikaw talaga nagbibigay ng pangangailangan. Sabi nang kailangan kumilos ang banal na Espiritu. Uy, kaya mo tugunan yan. Tugunan mo na lang. Ha? Panginoon? Ha? In Jesus' name, lumayas ka. Kala mo, iba, no? I mean, may chance na ganyan. May pagkakataon eh. God gives you the power to do it eh. Nandoon naman eh. You can actually be an answer to your prayer. At hindi lamang ito sa mga material na bagay. Yung pagiging, nagiging karamay ka ng isang nagdadalamhan. Malaking bagay yan. These are the things that are important. Ito yung bagay na mahalaga. Loving your neighbor means loving your neighbor as God loves you. Paano ka ba minahal ni Kristo Jesus? Sinukuan ka ba ni Kristo Jesus? Did Christ gave up on you? Kahit ang dami mo ng atraso? Hindi no? Hindi Kasi tapat siya Kasi He is the God of mercy. Gusto ko siya, Gusto ko si Daniel. Recently, nag-post ako ng prayer ni Daniel na sinabi niya, Lord, we come to you not because of our righteousness, but because of your great mercy. Kinikilala niya na talagang mahabaging Diyos ito eh. Sinabi niya, Panginoon, mahabagin kayo. Hindi ko lumalapit dito sa iyo dahil ako'y malinis, ako'y maayos, hindi. Dahil ikaw'y mahabaging Diyos. You're the God of mercy. Ganito yung ginawa ni Kristo Jesus sa atin. Yung Good Samaritan dito talaga, si Kristo Jesus ito. It's a picture of Jesus. And how He takes care of those who are in need. Sana may nakuha po tayo dito kahit maikli lamang dito sa Good Samaritan. Kung babasahin ulit natin ito, I'm sure God will speak to us in a different way. Yung sa context ng sitwasyon mo, kikilos siya at kakausapin niya. Sige, tayo'y mag-pray. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kwento ng mabuting Samaritano, the Good Samaritan. Ama, ito po isang larawan ni Kristo Jesus na binigay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo upang kaming lahat, Ama, makatanggap ng kaligtasan sa iyo. Pero hindi lamang yun, matanggap namin ang biyaya ng Diyos. Ang kanyang biyaya, Panginoon, na magiging anak kami ng Diyos at magiging tagapagmana ng kanyang kaharian. Even if we don't deserve it, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat pinili mo kami. Salamat sapagkat nahabag ka sa amin. Turuan mo rin kami mahabag sa aming kapwa. At kumilos ayon sa ginawa mo, Panginoon, and how you have responded to us in our need. Thank you. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord God.
of His robe fills this temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King, and glory to the Son, glory of Son. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord Almighty. And let all the earth bow before Him and crown You Lord of all. Glory to the risen, and glory to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Oh, lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Tayo po ay dadako na sa ating Santa Cena at inanyayahan ko yung bawat family na mag-gather na po together at yung maglilid ay tumayo na at sasabayan ako sa pag-administer ng mga elements sa bawat members of the family o sa inyong household. Kaya maganda na po tayo at tayo magpapasimula na. Ang teksto na ginagamit po natin sa Santa Cena ay matatagpuan sa Unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 26. At ito po yung mga nakasulat dun sa mga talatang ito. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Sige po, tayong lahat. Bigyan ng bawat isa. Ituloy po natin yung ating binabasa sa verse 25. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa.
At sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo pong lahat. Thank you. Thank you, Lord God. Panandaliang manalangin po tayo, magpasalamat sa Kanya. Salamat, Panginoong Jesus, sapagkat ibinigay mo ang iyong buhay upang kami ay makatanggap ng pag-asa, upang kami ay mabuhay. Salamat sa sakripisyong ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, sapagkat dahil dito kami nagkaroon ng pag-asa, kami nagkaroon ng buhay na walang hanggan, at kami din, Panginoon, ay muling hihintayin ang pagbabalik mo, ang pagparito mo muli. Salamat po, O Lord God, ikaw ang aming itinataas at pinupuri. Nawa yung ginawa namin ito ay magpalakas sa bawat isa sa amin at magbigay pa ng excitement sa pagparito mo upang kami lahat ay tipunin mo, Panginoon, at iyong dalhin sa iyong kaharian sa langit. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at Amen. And here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do as we praise and worship your holy name. You are here, dwelling within our praise, for every answered prayer, for always being there, for love that hears us when we call, for arms that lift us when we fall. Oh, you have always been right beside us, leading us all along the way, and we made it true because of you. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do as we praise and worship your holy name. You are here, dwelling within our praise, for days we cannot see, for all that's yet to be, the trials we may have to face, when we'll be leaning on
purihin ng Diyos. Sana po pinagpala kayo ng ating Balik Tanaw series at alam ko nagkaroon ng panibagong rema sa inyo ito katulad ng nangyari sa akin na talagang alam nyo, pinaalalahanan ako ang kahalagahan ng pagmamahal sa ating kapwa. At dito nakita natin yung 4 points na binanggit, in passing lang. Gusto ko pong sabihin uli sa inyo kung ano yung tunay na pag-ibig na binanggit po dito sa ating sa ating mensahe na hinango dun sa The Good Samaritan na matatagpuan sa Luke chapter 10 verses 25 to 37. Well, anyway, ito yung 4 points na binanggit doon sa mensaheng ito. Una, real love shines. Real love shines. Pangalawa, real love serves. At yung pangatlo, real love hurts. Wow, real love hurts. Totoo naman po yan eh. At yung pang-apat ay yung real love satisfies. At bakit po nagsasatisfy ito? Kasi nagbanggit din ng tatlong bagay dito. It is rewarding, it is fulfilling, it heals. Wow! It heals. Alam niyo, isa sa natutunan ko sa ministry ng matagal ng paglilingkod sa Panginoon, hurt people, but healed people, heals people. Grabe, no? Ang tindi. Well, anyway, bago ko ituloy yung bago ko po ituloy sa mga announcements, nais po muna nating ipanalangin yung mga magdadaos ang kanilang kaarawan ngayong April, Yung mga magdadaos ang kanilang kaarawan at magdadaos ang kanilang anniversary. At ito po ginagawa natin para po maalala natin ang mga kapatirang ito. So for the whole month of April, yung mga magdadaos ang kanilang ng kanilang kaarawan at yung magdadaos ang kanilang anniversaries, ito po yung time para ipag-pray natin silang lahat. At dito po sa inyong pamilya, kung meron pong mag-hold ng birthday, i-extend natin ang ating kamay sa kanya. At kung sino po ang merong anniversary ngayong April, i-extend din natin ang ating kamay and we will pray for our brothers and sisters in the Lord. Sige, tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa milestone na dinagdag mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Yung mga magdadaos ang kanilang birthday at yung magdadaos ang kanilang anniversary. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo, O Diyos, sa pangangalagaan silang lahat. Kasi, Panginoon, itong mga milestone na to, buhay na patotoo ng iyong katapatan, ng iyong pag-ibig, at ng iyong biyaya sa bawat isa. Dalangin namin naman na yung mga mag-hold ng kanilang anniversaries, Lord, lalo mo pong patibayin ang kanilang relasyon sa bawat isa, lalo pong lumalim ang kanilang pag-ibig sa iyo, at lalo po, Panginoon, na i-bless mo ang relationships na ito. At dalangin din namin sa mga mag-hold ng birthday, Panginoon, Lord God, yung meron man silang inaasam sa kanilang puso, I pray, O Lord, according to your will in their lives, O God, ito isa sa katuparan mo sa kanilang buhay. Dalangin din namin, Panginoon, na maging masaya at memorable, Panginoon, yung pag-hold ng kanilang birthday celebration at yung wedding anniversaries, O Lord. O God, dalangin namin na patuloy mo silang gagamitin upang magliwanag, O Lord, yung kanilang pag-ibig. At ito'y maging patotoo din, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa mundong ito. Salamat po, O Diyos. Bless, O Lord. Bless them, O God. Bless those who are holding their anniversaries and bless those who are holding their birthday celebrations, O God. Thank you so much. Thank you. Thank you for adding another year into their lives. Thank you, Lord. Continue to use them for the glory of your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. 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 Here we go!
mahalagang announcement po. Mag-face-to-face gathering na tayo. Yay! Hallelujah! No? Napakabuti po ng Panginoon sa atin. At ito po ay gaganapin natin sa April 10. Sa clubhouse ng Village East. Village East Clubhouse. Alam niyo po, by this time, siguro, mababasa nyo na yung mga detalye nito sa inyong mga chat groups. Atin pong pinost yung mga detalye na ito Yung lahat ng nais yung malaman sa ating face-to-face gathering na ito. Nandoon po yan sa ating mga chat groups at siguro sa Peacemakers, Peacemakers, page natin. Maaaring i-post din po doon kaya tignan po natin tayo po susubaybayan natin ito at basahin natin ang gusto kasi lahat ng gusto nyong malaman tungkol sa gawain ito ay naroroon. Inaatasan ko rin yung mga ministry heads, yung mga cell group leaders na kayo na ang kayo na po ang mag-inform ng mga detalye ng gawain ito sa inyong mga sa inyong mga sinasakupan, sa inyong mga sinasakupan, lahat under sa ministry ninyo, gawin niyo po ito. So yung mga ministry heads take note, please do this kasi kayo po ang ang first line of communication ngayon tungkol sa ating face-to-face gathering. Kaya maging maging masipag, maging aware tayo. At the same time, let's do everything possible to inform our brothers for this special time na ito and this special gathering. Maging din tayo, maging informed din tayo sa ating word by mouth. Kung ikakalat natin to, please be aware yung mga details. Kasi talagang tinugunan po natin lahat ng magiging logistical concerns dito Kaya ibahagi po natin ito. Excited po ako. Excited ako kasi makikita ko na naman kayong lahat. At isa po ito talagang kagalakan sa aking puso. At alam ko rin, kagalakan din sa inyong lahat. So, kita-kits po tayo Kita-kits tayo. Dito po sa April 10. Kita-kits po tayo sa Villages Clubhouse. And just attend to all the details ng gawain ito. God bless you all. God bless you all. Sige po, tayo dumako na sa ating panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat pinangalagaan mo kami for the past 2 years, O Lord. Bagamat wala kaming face-to-face gathering, bagamat ang gathering lang namin ay Panginoon online, pero Panginoon, pinag-iisa mo yung aming mga puso, ang aming mga spirito. At patuloy, Panginoon, pinapalakas mo ang bawat families at mga small groups, O Lord, na involved sa gawain ito. O Lord God, excited po ako na makita muli ang aking mga kapatid sa First Peacemakers Church of Cainta. At O Lord God, isa pong community church po ito, kaya talagang namimiss namin po ang bawat isa. Kaya dalangin namin, Panginoon, maging matagumpay ang gawain ito. Dalangin namin, Panginoon, walang maging problema. Tapos lahat ng information na amin pong inihayag doon sa mga chat rooms, O Lord God, at mga chat groups, makaabot, Panginoon, sa bawat member ng First Peacemakers Church of Cainta. At nagpapasalamat kami, Panginoon, na O Lord God, dahil po sa iyong biyaya, ay magkaka-face-to-face gathering na kami.
pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O Lord God. Thank you so much. Thank you so much. We give you praise and we give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Bago ko po ibigay yung benediction, bagamat tayo po ay mag-face-to-face gathering na, tuloy pa rin yung ating online na worship. Kasi po yung gathering po natin na ito ay atin pong ire-record, no, yung mensahe dito, at itutuloy pa rin natin yung pagsambahay sa every Sunday, na makikita natin sa YouTube at sa Facebook. Kaya lang po, mangyayari po niyan, yung mensahe po sa Sunday na ito o sa first gathering natin ay i-broadcast po o i-play natin sa succeeding Sundays. Kaya ganun po mangyayari. Kaya continuous pa rin yung ating continue pa rin pala yung ating ang ating online gathering para po sa ating mga kapatiran din yun sa ibang lugar na malayo sa atin. So ayun lamang po. Take note yung mga information natin sa first natin face-to-face gathering. Kita-kits po tayo lahat doon. Sige po, ito na yung benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen.